Ang nooy masiglang batang si Nikki Loreto, ngayon madalas ng tahimik, mailap at bugnutin. Ano yung pagbabago? Yung pag kinakausap, di na siya nagsasalita. Madalang pa po kung oo, hindi siya. Tapos pag po may dumadalaw, ayaw niyang kinakausap, ayaw niyang maingay. Ganun po lagi ano niya. Gusto niya, solo lang siya. Ang laki na po talaga ng pinagbago niya. Dati, Nakikihalubilo po yan, kahit siya nga lang po mag-isa, sasayaw-sayaw siya eh. so medyo ngayon parang lumalayo siya sa tao? Ganun ba? Nahihiya po siya. Kasabay kasi ng paglaki ng kanyang bukol sa kaliwang mata, ang pagliit naman ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Minsan ho ba may sinasabi si Nikki kung ano yung namimiss niya sa labas? Kasi matagal na rin ho siya sa ospital. Wala po. Nung una po, nung okay pa po yung mata niya, sabi niya, gusto niya lumabas. Kaya lang po hindi ko po siya pinapalabas kasi pinagtitinginan po siya. Eh syempre, magulang ka na hihintuan pa yung anak mo para lang tignan. Kaya minsan po talagang nagtataray ako, bakit first time mo makakita ng ganyan para huminto ka pa, titignan mo pa anak ko. Nagano ko talaga sila kasi parang dadaanan na, hintuan pa. Diba? Nakakainis. May bayan, ano nangyari dyan? Ganon sila. Simula nga nang lumaki ang bukol sa kanyang mata, hindi na raw muling tumingin sa salamin si Nikki. May mga video po siya mag-isa nagbibideo ng Wala sarili pa niya. noon, wala pa yung sakit niya. Wala pa po siyang sakit noon. Kapo nung neto, ngayon hindi ko na siya makausap about sa ganun kasi malaki na, sabi pumangit na daw siya. Sabi ko, hindi, maganda Siya kapag bumalik. Sinasabi niya. Hindi tumitingin sa salamin yan, ma'am, hanggang ngayon. Kasi inaano niya, pangit na daw siya eh. Kasi dati, ang ganda niya, biglang ganun. Hanggang ngayon, hindi tumitingin sa salamin niya. May kwento ho kasing umikot ho sa Facebook, ano, I think isa ho sa mga kamag-anak nyo, ang nagsabing kinausap siya ni Nikki, nakapag-usap sila, at ang sabi Kapatid ni Nikki, ko po. kapatid niyo ho yun, ang sabi ni Nikki is, gusto ko nang mamatay para makasama ko yung kapatid ko. Yun po yung time na sinabi niya yun sa kapatid ko. Kasi parang lagi na nagdudugo yung ilong niya, naliligo siya ng... Ano yung saktong mga salita yung sinabi niya sa kapatid niyo? Ang salita po raw ni Nikki sa kanya na gusto niya na raw mamatay. Para raw, kasi may anak din po kasi ako namatay nung bago ako manganak. Yun, gusto niya na raw makasama yun, sabi niya. Eh syempre, ayoko pong isipin yung ganun. Kung makukuha mo naman sa dasal, bakit iisipin mo yung ganun? Nikki? Hi! Alam mo, maraming makakapanood nito. Tapos, tapos tutulong sila, Nikki. Bibilang kang swimming pool. Ano bang gusto ni Nikki? Ano raw gusto mo? Anong gusto niya? Anong laruan? Baby alive! Naku, alam ko yun. Di ba yung baby alive, pwede mong palitan ng ano yan, ng diaper? Yun daw Diba? yan? Parang totoong baby. Ha? Yun ba yan? Sige, ako na sasagot nun. Thank you. Oo. Thank you. Sasaya ka pag meron nun? Smile ka naman dyan. Ha? Sa sandaling pagbisita ko kay Nikki, pansin ko ang kanyang pagiging mailap. Kaya nang sabihin niya sa akin ang kanyang munting hiling, hindi na ako nag-atubiling pagbigyan ito. Okay, so nakapili na ako para kay Nikki. Pinili ko yung mahabang buhok para kahit nasa ospital siya, yan, nababrush niya yung hair ng kanyang doll, tapos may blow dry. Alam mo naman, yan ang hilig ng mga babae. So, sana masiyahan siya dito. Nikki? Ano ba ito? Ang siki, ang pambigaan. Ano ba yan? Bigang-bigaan. Nikki, kumain ka? Kumain ka daw? Ha? Ang Nikki, oh. Ito, oh, gift namin sa'yo. Ha, kakain ka na, ha? Tsaka magpapagaling ka, ha? Ano sabi? Kumain ka ba kanina? Hindi! Sige, pagka binigay ko ito, kakain ka ng madami, ha? Deal? Thumbs up. Deal? Okay? Ayun, yan na lang. This is for you. Ang birthday mo, diba? October. Gusto mo na? Open mo daw.
car. Feeling ko, gusto mo yan. Kotse yan. Kaya mo ba? Ako, punutin ko na ha. Ayan o. Gagaling ka. Yan message namin sa'yo. You will get well, pray, and always be happy. Oh! Ano yan? Ano yan? Huwag kang magsasmile, ah! Oh, sino yan? Sino daw yan? Baby alive! Oh, may baby alive ka na. Ito. Ano sasabihin? Thank you! Kung ngayon mailap na si Nikki, dati madalas daw itong maglaro sa labas sa parteng ito ng Tondo, Manila. Pero ang siglang taglay noon ng bata, ngayon sa cellphone video na lang daw nasisilayan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Siyempre, yung apo ko, ang saya-saya tapos biglang magkakaganon. Eh, siyempre, masakit ang loob ko dahil iniisip ko baka anong mangyari, ganyan. Kaya pagka oras na naman, ang ginagawa na lang namin yung video niya sa yun na lang laging pag yun napapanood ko, tawa naman ako ng tawa. Siyempre, nakikita ko yung mukha niya, ang ganda-ganda. Tapos biglang magkakaganyan, di ba? Ang ate ni Nikki na si Nika, matagal-tagal na rin daw hindi nakikita ang nakababatang kapatid. Ito po yung nilalaro niya lagi dito sa, sa Baby Alive po. Mahilig ba siya sa mga manika? Opo. Anong namimiss mo bukod sa maharot siya? Yung pag may pagkain ka, pag kunyari yung palabok lagi namin kinakain, pag di mo siya binigyan, ate, hingi ako, bilhin mo ako niyan, inubos mo na eh. Ang tiyahin naman ni Nikki na si Jonica ang nakaisip na magtinda ng t-shirt na ito sa social media. Pandagdag sa gastusin ni Nikki sa ospital. Nung dating may nakita rin ako na may sakit din, sabi ko nagka-idea ako na magandang gawin yun para din makatulong sa pang-chemo lagi lang ni Nikki. Ang dami na nag-order, nagulat ako, yung iba hindi ko nakilala. Sabi ko nakakatuwa, kaya lalo kami nagpursige na magpagawa ng t-shirt para magbenta. Ang laki kasing na natutuwa.